Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao Parliamentary Election posible pong hindi matuloy sa Marso 30, 2026. Hello, good afternoon mga kapobre. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw po ng Lunes. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, of course, panibagong vlog mga kapobre. So ngayong tanghali mga kapobre ay pag-usapan po natin ngayon ang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao Parliamentary Election na gaganapin sana ngayong Marso 30 ngayong taon. So isa pong malungkot na balita mga kapobre, kasi ito po ay kauna-unahan sana pero nanganganib po itong mapospon o posible po itong mapospon mga kapobre. Para maliwanag at klaro mga kapobre, panoorin natin to. Panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Here we go mga kapobre. Sa pagkakataon po ito ang Chairman ng Commission on Election, si Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Orly, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung Lunes lang pala naaprubahan ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa BARM, ito pong redistricting na pinag-utos po para ng Korte Suprema. So, papasok pa ho ba yan dahil meron tayong inahabol na election sa Marso at ang binabanggit, siyempre, pag inaprubahan, parang usual na proseso sa pag-aproba ng batas, meron pang period of publication po ito, hindi kaya ma-delay at inahabol siyempre yung tinakdang araw ng campaign para magkaroon ng halalan. Ano ang dapat na isipin ngayon ng mga taga-BARM? Opo, tama po kayo. Ng isang araw nagkaroon po tayo sa mismong araw na ipinasa po nila ng parlamento yung pong districting law o districting bill, ay nagkaroon po tayo ng consultation sa mga stakeholders. Doon naging maliwanag po ang aming usapan. Una po, natutuwa tayo dahil at least finally na ipasa ang isang districting law, although syempre yan ay maaari pang makwestiyon, halimbawa later on ng iba sa Korte Suprema. At the same time, ito po'y kakailanganin pang pirmahan o lagdaan ng Chief Minister, at katulad ng nabanggit nyo, tama po kayo, nakalagay po sa kanilang naipasa na ito'y magiging epektibo lamang 15 araw makatapos na ito ay ma-publish sa isang newspapers of general circulation o kung hindi naman sa official gazette ng Bangsamoro. So amin pong estima, Sir Oli, baka po maging batas yan mga first week pa ng Pebrero. Ang problema po natin ay ito po kasi pagpapasa na ito ay medyo na late. Hindi po ito naging compliant sa desisyon ng Korte Suprema na sabi kinakailangan magkaroon ng districting law ng October 30 o kung hindi man ay November 30 ng nakaraang taon. At medyo dahil po na late ito ay baka po mag-violate doon sa 120 days. Ang sabi po ng Korte Suprema, dapat sundin walang mga pagbabago 120 araw bago mag-eleksyon. At dahil po ito pumasok na sa 120 days before the election, yan po ang isa sa pinakamabigat na legal issues na kinakaharap ng Commission on Elections. Pangalawa, operational issue. Sir Orly, kung ang batas po ay magiging ganap na batas ng unang linggo ng Oktubre, nangangahulugan, Sir Orly, halos 2 buwan lang ang preparasyon ng COMELEC at sadya po hindi po namin kakayanin kung gano'n na 2 buwan. Ang problema po natin, yung pag-fix kasi ng date ng susunod na eleksyon kung sakali hindi natuloy ang March 30 ay wala po sa kamay ng COMELEC o ng Bangsamoro o ng Korte Suprema. Ito po ay nasa kamay ng ating Kongreso. So, ang mangyayari ho, yung kung ang tanong mapopospone yung unang tinakdang petsa ng March, ano ba yun, Chairman? March 30 po yun. March 30. So, kung sakasakali po, amin na pong pinag-aaralan ngayon. Madali so, kung ito po'y dapat maituloy o dapat pa ito talagang i-postpone ng COMELEC dahil nga po sa legal na kadahilanan at sa operational na kadahilanan. Chairman, mukhang ang nakikita at ang indikasyon talaga
talagang papunta to sa postponement. Dahil nga po may mga requirement na kinakailangan bago ang isang eleksyon tulad ng BARM. At tama po kayo, Sir Oli. Bagamat ayaw kong bigay ng final at huling konklusyon sa bagay na yan, pero by early next week, ang COMELEC po ay mag-i-issue ng isang resolusyon kung talagang itutuloy o hindi. Ayaw po nating masakripisyo naman yung peaceful conduct ng eleksyon. Kung sakasakali, baka po kami kapusin, ang COMELEC naman po ang masisi dito. At remember, ito po ay hindi pagganap na batas hanggang sa kasalukuyan. Sir Oli, ito po ay panukalang batas pa rin hanggat ito'y hindi na pipirmahan ng Chief Minister at na ipapublish sa aking binanggit ng mga newspapers o official gazette ng Bangsamoro. Yan po ang panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC, at galing po mismo sa kanyang bibig ay posible pong mapospon ang BARM election ngayong Marso 30 dahil po marami po siyang binanggit doon na mga aspeto. So sana po kung mapospon man ito ay sana hindi pa abot ng susunod na taon. Sana ngayong taon rin mismo ay maidaos siyang kauna-unahang parliament election. So abang-abangan natin yan mga kapobre kung ano ang magiging resulta niyan mga kapobre. So hanggang dito na lang. Bye bye and God bless.